Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin po today's video, Mayora at Spamber Sosa nangangako pa lang, pero si Yorme nagawa na niya. Yan guys, ang atin ang pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, siyempre wag natin kalimutan ang mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa atin sa Maynila man o sa labas ng Maynila. Ang dalangin ko po, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya sa mga Iskonians, mabuhay po kayong lahat. Alright guys, so ito na nga, nag-message kasi o nag-post itong si Boss Y sa kanyang Facebook, di ba? Regarding sa mga pabahay na kanyang ginawang proyekto. Nagtataka nga tayo guys, di ba? Nung umalis siya 2022 at umupo na nga itong si Mayor Hani Lacuna, iniwan niya yung project na yan, yung Binondominium, Tondominium 1 and 2, na halos patapos na nung time na yun. Tapos yun na nga ngayon, napapakinabangan na yung Binondo, Condominium 1 and 2. Yung mga dekalidad na housing project ni Yorme. So, bakit meron na iwan? Itong ang Pedro Hill Residence at saka itong San Sebastian Residences. Napakaganda, guys. Di ba? So, nagtataka nga siya, bakit hindi na i-deliver? Samantalang tapos na, yung panahon niya. Naku, di sana guys, napapakinabangan na ng mga libo-libo nating mga kababayan. At talagang mahirap. At yung mga pabahay ni Yorme guys, hindi to biro-biro lang. Dekalidad to, maayos, di ba? Kaya talagang pinangarap niya to. At natupad naman. At mukhang tutuparin niya ulit, mangangarap siya ulit. Sabi sa kanyang post, opo, pabahay po ito ng gobyerno. Isa sa 5 nating condominium type housing projects sa Maynila. Ang San Sebastian Residences sa Quiapo. So sa Quiapo yan guys, yung isa. Bilang isang squatter, alam at danas ko ang hirap ng walang maayos na tirahan. Kaya noong naging alkade ako, isa sa unang naging tinugunan ko ay ang pagpapatayo ng mga dekalidad at abot kayang in-city vertical housing. Yun na nga yung mga condominium. Di ba? So, 3 na ang natapos at naipamigay ng nasa libu-libong pamilya ang Condominium 1, Condominium 2, at Binondominium at Baseco Community. Kung ako ay palaring manalo at maging mayor ulit ng Manila, uunahin ko kung ipamimigay daan-daang residential condo units ng napakagandang San Sebastian Residence. Ang pangarap kong wala ng informal settlers sa lungsod ng Maynila, paunti-unti nating nakakamit. May awa ang Diyos na may sama-sama nating matupad ang mitihing ito. So yun guys, diba? Napakaganda. Talagang target niyan. Mawala na yung mga squatters na kung saan siya mismo, di ba? Dati pa kinukwento niya na yan na squatter siya. At pagdating ng mga tag-ulan, di ba? Palipat-lipat daw sila kasi nga hirap na hirap sila sa kanilang sa bahay kasi nga puro mga squatter lang sila. Kaya yun ang pinangarap niya at ngayon ay natupad, di ba? Natupad na. At ngayon guys, yun nga, good news talagang pag nanalo siya. Tanam naman natin mananalo yan guys. Uubusin niya ang squatter. Itong si Boss Y. Diba? Ito yung mga projects na talagang pang lifetime. Ang solusyon. Hindi lang pa spam yan, diba guys? Hindi, napakalayo. At itong si Spamber Sosa, nangangako. Nung, diba, kahapon binlog natin, nandun sa Baseco Community. Sabi niya, dadalhin daw niya yung pabahay dun. Paano niya dadalhin mo lang sa plano? Diba? Pabahay ni Yorme yun. At pag upo ni Yorme, sigurado guys, bilis kilos yan. Kasi nga, sinasabi ko nga sa inyo guys, di ba? May blueprint na yan.
gagawin na lang, aaksyonan na lang. Di ba? Yun ang kagandahan pag si Yorme ang naupo. Wala nang oras na masasayang, wala nang panahon pa. Go na kagad yan. Pagagawa na kagad. So maghahanap na lang yun ng mga lupa. Tapos sige, tapusin na natin yan. Kasi nga alam niya na. Nagawa na nga yan, di ba? Kaysa sa susugal pa kayo, guys. Lalo na mga botante sa Maynila. Susugal pa ba kayo? Na yung iupo nyo dyan, mangangapa pa lang, di ba? Ang dami nyo pang kailangan gawin, di ba? Lalo na kung si Spam Bersosa, ang dami pa. Harapin yung mga heads. Mag-aaral pa yan, guys. Kung paano nyo gagawin yan. Di ba? Yung proseso pa lang ng pagiging mayor, ubos na ang termino niyan, sigurado, di ba? 3 taon, wala na sa magagawa dyan kung hindi siya mabilis kumilos. Hindi kaya ni Yorme, talagang expert na talaga siya. Alam niya kung anong unahin niya. Basta ang kapakanan ng taong bayan, ang mahihirap, yan ang may ano niya, ayun ang nasa puso niya. Kaya napakabilis. At ito namang si ate, di ba? Itong si Mayora, nakita na nga niya, di ba? Paano kumilos si Yorme, pero wala pa rin siyang nagawa. Wala akong nakita ni isang pabahay, guys, na tinuloy ni Mayora sa kanyang termino. 3 taon, di ba? Yun na nga dalawang binigay sa kanya, di ba? Yung iniwan ni Yorme, hindi nga na-deliver. Kaya talagang hindi niya kayang maging mayor na kasing bilis ni Boss Y. Di ba? Sa kanila, nangangako pa lang sila, may halong paninira pa. Pero si Yorme, bilis kilos na, wala nang dada, guys. Tuloy na ang trabaho para sa taong bayan. Kaya huwag na po tayong sumugal, di ba? Sinisiraan mo siya, yung mga nangangakulat pa lang dyan, guys. Eto na, nakatayo na, oh. Ibibigay na lang pag upo niya na hindi pa nagawa ni Mayor Hanila ko na iniwan na nang halos patapos na pero hindi pa rin niya nagawa. Kaya kailangan po talaga natin si Yorme para maubos na talaga yung squatters. Na kung saan ay dinanas niya, ayaw niya nang madanasan pa ng ating mga kababayan. So nakita nyo, guys, yung puso ni Yorme. Talagang makamahirap. Kasi kung siya lang ang titignan natin ang kanyang buhay, maayos na ang buhay niya. Milyonaryo na siya. Umasenso na siya dahil sa kanyang kakayahan, sa kanyang talino at sipag. Pero bakit ngayon, di ba? Binabalikan pa niya yung nakaraan niya para ipasa naman yung naranasan niya sa kanyang mismong sarili. Di ba? So, yan po ang kailangan nating leader. Di ba? Mabilis umaksyon, kumilos. Kita mo, hindi pa siya nananalo, guys. Malayo pa ang 2025. May plano na. Pero yung iba, pangako pa lang. Di ba? Pangako pa lang, hindi mo pa alam kung magagawa nila. Di ba? Kaya, huwag po tayo panin lang sa mga pinapangako nila na para mas malabo pa yan sa sabaw ng pusit, guys. Di ba? Kaya kailangan po, tuloy-tuloy lang tayo. Supportan si Yorme hanggang may panalo natin sa 2025 election. So kayo, guys, anong masasabi nyo dito sa housing project ni Yorme at sa mga nangangako daw itong si ate at itong si Spam? Sa tingin nyo ba kakayanin nila, guys, yung mga malalaking project na to? Tingin ko hindi. Kaya huwag na po tayo sumagal, kay Yorme na lang po tayo. Right? So hanggang dito na po. Abangan nyo sa susunod kong vlog. Thank you very much. Manila, God bless.